ma'am sir. Ayan. Ang ganda po ng view. Dito na tayo sa malapit sa bundok. Pero ano to? Dito tayo sa bayan po ng Umingan. Sisilipin natin to 1.8 hectares. Ayan po, may tanim po ngayon na rice lang. Na rice. So, palay. Tapos dito along ano to? Farm to market road po ito. Ayan, diretso yan. So, medyo mababa lang dito sa harap. Nang ganda rin gawing ano to, fish pan. So, estimated frontage natin do, ma'am sir, siguro nasa 60 to 70 meters. Ayan. So, ang ano kasi nito, nag-L siya. Doon puntahan natin yung ano doon, nagganon siya. Tapos, nagganto siya. Nag-L. 7 pala siya. Nag-7 siya. Pang ano na. Ito na. So, ayan, pwede ko siyang i-google tapos screenshot ko na lang para makita nyo yung shape ng lupa. Ito po yung umpisa ng lupa natin. Ayan, so may kapitbahay tayo dyan. Yung sa may milina na yan, dyan po yung boundaries nila. Padiretso dun. Yan po yung natatamnan ng palay. Yan yung may tanim. Yan po yung binibenta ngayon. 1.8, murang-mura po ito. Tapos yung frontage dito, merong hindi na pwede, hindi nang tatabunan dito, pero doon malalim siya. Kailangan pong tabunan kung gusto niyo pong residential, pero gandang gawing ano yan, fish pan na lang. Fish pan. Tapos harangin na lang po. Malalim na po yan. Tapos ito na, meron ka ng residential, fish pan, tapos rice land. Pwede pa tayong magtanim ng ano dito, kalamansi, kasi yan, wala pong baha sa proper, sa lugar na to, dito sa Umingan. Tapos ayan po. Ito. Nakapasok naman po yung ating mga traktora ngayon. Ito, mga sasakyan, tricycle, kuliglig. Pero ito from cemented road to, estimated namin mga 500 meters lang. Tapos yung power line siguro nasa 300 meters less. So ito, farm to market road. Kasama ba sa property ito? Ay, kasama. So, papasukat na lang natin. Relocation na lang para makita kung kasama tong daan na to. Tara po sa may ano. Ayan, pasili ko po sa yung sinasabi kong pwedeng gawing fish pan. Para ma-picture nyo din yung gusto nyo gawin sa property. 1.8 news, mura to. Mura lang po yung property na to. Ayan nga lang, rough road pa yung daan. Pero yun, umpisan na po sa labas, isemento. From provincial road to wala pang 1 kilometro ang layo. Sabihin na natin 1 kilometro po yung layo ng provincial road. Papuntang Sangkintin tapos papuntang Umingan. Ito po yung ano, yung sinasabi kung pwede nyo gawing fish pan. Ayan, hanggang doon. Pero dito pwede naman ng hindi. Mababa naman, mataas na din. Pero ito bababa. Ganda pong gawing fish pan. Lagaan ng tilapia at saka ano, hito. Yan, tara po sa may Barangay Road. Barangay Road, parang sabi ko kasi may mga subdivide lot po dyan. Na ano, ayan, may mga bahay po dyan. Na subdivide lot po yan. So, registered naman yung daan. Sabi po itutuloy ito sa simentohin. Iwan lang natin kung kailan. pero nag-start na po doon sa ano, harap. So pag ganito, may mga ulan-ulan pa, may basa po na madadaanan. Pero kapag wala ng ulan, matigas kasi tinatabunan mo po nila ng mga bato. Ayun, may mga bato siya. Ito po yung harap ng ano natin, property natin. Papakita ko lang po sa dulo niya. Ay, sa umpisa. Kasi nag-start tayo sa dulo. Ayan, medyo mababa nga lang po yan. Kailangan, kung gusto nyo magpatay ng bahay dito, may plot naman siya dito sa harap. Tapos, ito plot po, plot. Hindi na po kailangan magtabot dito. Tapos doon na naman, mababa, fish pan. So magandang gawin siyang ano, farm. May fish pan, tapos kalamansi farm. Taniman ng mga mangga.
Ayan, medyo basa pa po itong daan. Pero matigas yan. May dumaan pong na kaninang ano dito. Yung tricycle po nandun sa dulo na bahay. Ayan. Pero pagka gusto nyong pasyalan to, pwede din pong sumakay tayo sa tricycle. O kaya, kung mataas po yung sasakyan nyo, pwede. Ayan po. Ayan po. Mababa dyan. So hanggang dito, yung ating umpisa. Nag-L po siya. L pagka napabaliktad pero 7. Pero google ko tapos screenshot ko yung style po ng lupa na to. Ito po, ang ganda yung view. Walang baha, tapos pwede siyang improve. Fish pan nga, tapos calamansi farm, fruit bearing trees, o kaya alagaan ng mga panabong na mga anak pwede. Ito po. Ayun ho, murang-mura po ito ma'am. Price ni seller, 2M lang. Pero kausapin ko siya kung ano po yung sagot niya about sa capital gains. Tapos siyempre sa agent niya. So ayun, rice land, pwede siyang tamnan ng mga fruit bearing. Pwede din po. Yan po, ang ganda. Yan yung araw-araw na makikita mo pagka nabili nyo ito ma'am. Ang ganda. Oh, may subdivide lot po dyan, yung mga bahay dyan. Kikita nyo po yan. Ayan, subdivide lot. Ayun po, maraming salamat ma'am sir. Thank you, God bless. Ayan, ito po yung daan. Matigas po dito. Natabunan na po ng mga bato. Ito po yung sinasabi naming subdivide lot. Ayan, hanggang dun. Medyo basa po yung ibang part ng kalsada pero matigas. Ay na. Ayan, sukatin natin kung ilang minuto palabas. Kaya pero matigas. Basa lang yung ibang part. Pero pagka wala na pong ulan, ayan, pwede na po natin i-tripping to. Natabon na po sila ng mga bato. Ay, ang lapit pala ng kuryente. Ito na po yung kuryente, oh. Tapos cemented road na rin. 2 minutes. Ang lapit. Wala palang 500. Yung 500 meters. Ayan, mga subdivide na to. Subdivide lot. Ito na po yung cemented road. Power line nandito na rin. Water source, deep well. Water electric pump. Ayun maluwang po pala. So didiretso po tong na to, semento. Itong cemented road. Ayan. Pwede rin po pag triniping natin, sakay na lang tayo sa tricycle para di nga madumihan yung 4 wheels. Pero pagka nasimento to hanggang doon, ang ganda. Ayan, so from provincial road, nasa 500 top. Ayan na po yung gasoline station. Tapos
Tapos provincial road na siya. Lapit po pala. Tas mura pa. Ito na po yung provincial road. Saglit lang. 3 minutes pag naka-tricycle. Ayun po, thank you. God bless.